Sa episode na to, ang Hacienda Balboa na dati puno ng lungkot sa pagluluksa ni Guillermo, ngayon ay magiging tagpuan ng isang engkwentrong hindi niya inaasahan. Akala niya tapos na ang lahat. Akala niya hanggang alaala na lang ang kanyang Victoria. Pero sa isang iglap magtatagpo ang kanilang landas at ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Nasa harap na niya, ngunit tila isang estranghero na. Paano kung ang babaeng mahal mo, hindi ka nakilala? At paano kung ang mismong taong pinagkakatiwalaan mo ang siyang may hawak ng susi sa lahat ng iyong pinaghihirap? Ito na bang pagkakataong babago sa takbo ng lahat? At handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Tara, panoorin at pakinggan natin ang madramang pagtatagpo nila. Guillermo POV. Good morning. Kasalukuyan ako nandito sa dining area at nagbabasa ng dyaryo nang biglang dumating si Leonardo Balboa, ang pinsan ko. Hindi ko namalayan pa kung anong oras to dumating kagabi, pero sa nakikita kong itsura nito ngayon, halatang masaya ito. Good morning. Mabuti naman at hindi mo inindyan ang kaarawan ng mga bata. Seryosong sagot ko din. Of course, kahit na gaano ako kaabala, hindi talaga mawawala sa isipan ko ang mahalagang araw ng mga bata. Nakangiting sagot ni din ito, sabay upo. Napansin ko kanina, pagdating ko na puspusan ng paghahanda sa harapan ng mansyon ha. Mukhang bongga ang kaarawan ng kambal. Dagdag pa nito. At deserve nila yon. Alam mo naman na noon pa gusto kong ibigay sa kanila ang pinaka the best sa lahat. By the way, narinig ko kahapon kay Vida na galing kayo kahapon sa bahay ampunan na nasa kabilang bayan lang. Hindi ako masyadong aware sa bahay ampunan pero gusto kong makatulong kaya naman nag-order ako ng mga goods at products nila para gawing dagdag giveaway na din mamaya sa mga bisita. Seryoso kong sagot dito. Napansin ko naman na kaagad na napakunot noo si Leonardo na para bang nagulat ito sa sinabi ko. What do you mean? Ang Angels of Hope bang tinutukoy mo na sa bayan ng Santa Carolina? Seryosong tanong nito sa akin. Dinampot ko muna ang umuusok kong black coffee at humigop ng kaunti bago tumango. Yes, ang Angels of Hope. Ilang buwan ko nang naririnig ang tungkol sa institusyon na yan. At nung nakarang linggo, nakita kong ilan sa mga kasambahay dito na kumakain ng cookies. Galing na pasalubong na isa sa mga kasambahay din galing sa bayan na yan. And then, natikman ng mga bata at nagustuhan din nila. At dahil dinig ko, tumatanggap ng donation at nagtitinda sila ng produkto. Bumili na ako ng marami. At the same time, nag-invite din ako ng mga batang edad 5 hanggang 7 para makisaya sa importanteng araw ng kambal. Mahabang paliwanag ko kay Leonardo. At pumayag sila? Kunot noon itong tanong sa akin. Why not? Of course, pumayag sila. Hindi nila dadadmahin ang invitation ko, lalo na't maninis naman ang intentions ko. Seryosong sagot ko din dito. Hindi nakaligtas sa mapanuri kong mga mata ang sunod-sunod na pag-iling nito, kaya naman kaagad na napaangat ang kabilang sulok ng labi ko. Bakit? May problema ba? Nagtatakang tanong ko dito. Oo, wala. Nagulat lang ako. Hindi ko rin kasi inaasahan na interesado ka rin pala sa mga ganitong klaseng charity. Well, kung anong plano mo, susuportahan kita. Maganda ang intention mo. Kaya naman, proud ako sa'yo. Nakangiting sagot nito, sabay tayo. Well, saan ka pupunta? Hindi ka ba kakain? O magkakape man lang? Kunot noo kong muling tanong dito. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaiba akong napapansin sa kilos ng pinsan kong ito na para bang hindi to komportable. Busog pa ako. Masyado akong maraming nakain kagabi sa pamamasyal at balita ko, may date ka daw kagabi Sino siya? Dapat sinama mo siya para makilala namin at makilala din ng mga bata. Putol ko sa sasabihin nito. Sino may sabi na may date ako? Paano mo nalaman ng tungkol dito? Guillermo, hindi ko akalain na may pagkatsismoso ka pala. Nabanggit lang ni Vida, kahapon lalo na't expected ng mga bata na sabay kayong darating dito sa mansyon. By the way, kahapon ka pa hinahanap ni Lolo. Kung hindi mo pa siya nakakausap, puntahan mo na lang siya sa kwarto niya. Bali wala akong wika at pagkatapos noon, muli kong tinuon ang buo kong atensyon sa dyaryong binabasa ko.
Ilang minuto pa ako nanatili dito sa loob ng dining room at nang mapagod sa kapabasa, nagyari nagpasya akong pumunta sa isang lugar na paborito kong puntahan. Lumabas ako ng mansyon, dumiretso ng gate at sumakay ng kabayo at ilang saglit lang, nakarating din naman kaagad ako sa puntod ni Victoria. Maraming magagandang spots ang Hacienda Fuentes na ngayon ay kilala na sa pangalang Hacienda Balboa. Pero sa nakalipas na 5 taon, makikita ako na palaging nakatambay sa lugar na to. Mainit na ang sikat ng araw dahil 10:10 na ng umaga. Pero hindi ko alintana yun, diretso ako naglakad patungo sa puntod ni Victoria kung saan hindi ko inasahan na madadatnan ko si Vida dito. Tahimik nung nakaupot nakatitig sa malayo. Vida? Ah, Guillermo. Ikaw pala. Halatang nagulat to sa biglaan kong pagdating kaya naman naglakad na din ako palapit dito. Kanina ka pa ba dito? Kaya pala hindi kita napansin sa mansyon dahil nauna ka na pala dito. Seryosong wika ko. Sabay upo sa tabi nito. Ah, oo Mas tahimik kasi dito. Mas sariwang hangin at parang kay sarap mag-relax. Sagot din ito sa akin. Tsk, hindi ka talaga matatakutin. Alam mo bang sa buong hacienda, ang lugar na to ang kinatatakutan ng marami. Nakangiting tanong ko dito. Ano naman ang kinatatakot nila? 3 puntod lang naman ang nandito. Puntod ni Don Chodoro, Manang Rosie at Victoria. Seryosong wika nito at nang sambitin nito ang pangalawang Victoria. Napansin-pansin na para bang pabulong lang yon. Na para bang iniiwasan nito na sambitin ang pangalan na yon. Yeah, 3 lang. 3 tao pero isa sa kanila ay ang babaeng tuluyang nagwasak sa puso ko. Seryosong sagot ko din dito. Hindi na umimik pa si Vida. Muli itong tumitig sa kawalan kaya naman ako naman muling tumayo at namitas ng mga bulaklak. Inayos ko yun at pagkatapos nilagay sa isang flower vase at ipinatong sa mismong ibabaw ng puntod ni Victoria. Guillermo, long time no see. Sa wakas, binasag mo din ang pananahimik mo at nagawa mo na kaming imbitahan dito sa baluarte mo. Nakangiting salubong sa akin ng mga kaibigan ko na sila Abad, Arnaldo, Bartolome at Benedicto. Medyo matagal din na panahon na hindi kami nagkita dahil sa halos 5 taon ng buhay ko. Halos hindi na ako umaalis dito sa Hacienda Balboa. Tsk, walang nagbabawal sa inyo na pumunta dito. Kung nais nyo, ang sabihin nyo, masyado kayong busy sa pagpapayaman. Kaya naman wala na kayong time para dalawin kahit ang mga inaanak nyo man lang. Seryosong sagot ko din. Sabay pang nagkatawanan ang mga loko bago naupo. Yes, masyado mabilis ang paglipas ng mga araw at panahon. Namalayan na lang namin na para bang napag-iiwanan na tayo ng panahon. Nakangiting sagot naman ni Benedicto. Shame. Alam nyo ba guys, kinukulit na ako ng mga magulang ko na mag-asawa na. Gusto na daw ng apo. Pero ayaw ko pa. Kung gusto ng apo, kaya kong ibigay yun. Maraming babae dyan na willing magpabuntis. Natatawang sabat naman ni Bartolome. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Yes, maraming babae dyan na pwedeng anakan at buntisin. Pero payag ka ba na kung sino-sino lang ang ina ng anak ninyo? Seryosong sagot ko din. Pagkatapos noon, nagsalin ako ng alak sa 5 baso na nasa harapan ko. Alam ko masyado pang maaga para uminom. Hindi pa nga nag-uumpisa na dumating ang mga bisita at binibihisan pa lang din ngayon ang kambal. Pero habang nagsasalin ako ng alak sa baso, napansin kong 2 tourist bus na biglang huminto sa mismong tapat ng gate. Naagaw ang atensyon naming 5 doon at sabay pang napangiti ang mga kaibigan ko nang matanaw namin na naunang bumabang mga madre. Praise the Lord! May bisita kayong alagad ng Diyos? Ani ni Abad. Taga-Angels of Hope invited dahil sa kanila ako kumuha ng mga products na dagdag ko sa giveaway mamaya. At isa pa, inimbitahan ko rin ng mga batang kinukup-kup nila para naman maka-experience ng ganitong klaseng party. At the same time, para din makahalubilo sila ng mga anak ko. Mahabang paliwanag ko sa mga to. Oh, well, maganda yan. Pero kailan ka pa nag-umpisa na sumali sa mga charity works? Kunot noong tanong naman ni Arnaldo. Ngayon pa lang, kung sakali. Sagot ko din naman at hindi ko mapigilan na mapakunot noo nang mapansin kong patakbo na lumabas mula sa loob ng mansyon ng pinsan ko si Leonardo. Diretso to sa labas ng gate at sumalubong sa mga paparating na mga madre at mga bata. Wow, good! Pero balita ko yung pinsan mo si Leonardo, siya talagang mahilig sa mga charity works. Palagi daw yung nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga bahay ampunan
pati na rin sa mga home for the aged, ani naman ni Abad. Of course, alam nitong tungkol sa bagay na yon dahil kagaya nila Vida at Leonardo, isa rin itong doktor. Kaya pala, parang kilala niya ng bagong dating eh. Kilala din yung mga madre. Nakangiting sagot naman ni Arnaldo. Yeah, mukhang kilala niya nga. Seryosong sabi ko't hindi ko mapigilan na mapakunot noo nang dumakong paningin ko sa isang babaeng kabababa pa lang mula sa tourist bus. Mahabang buhok, nakapalda to ng hanggang sakong at maluwang ang blouse pero naka-face mask ito. Hindi ko alam kung bakit biglang lumakas ang tibok ng puso ko, lalo nang mapansin ko kung paano to hawakan ni Leonardo para lang maalalaing makababa ng maayos mula sa bus. Well, parang mga bata pa yung mga madre ah. Sa palagay niyo hindi kaya ako magkakasala kung sakaling madre ang kontratahin ko maging ina ng magiging anak ko? Ani ni Bartolome. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing ng bigla na lang tumbatukan ni Abad. Ulul! Ang mga madre hindi pwedeng makipagnobyo or mag-asawang mga yan. Mga malilinis na babaeng mga yan. Kaya ka tumigil ka dyan ha, Bartolome, kung ayaw mong isumpa ka ng langit. Saway naman kaagad ni Abad. Nagkatawanan ng lahat, pero ako naman hindi matawa, lalo na't hindi ko talaga kayang ialis ang paningin ko sa isang babae na kausap ngayon ni Leonardo. Pero, teka lang ha, parang kilala ni Leonardo yung mga bagong dating. Lapitin kaya tayo. Makipagkilala at makipagkaibigan tayo sa kanila para mapalapit din tayo sa langit. Ayaw din paawat ng wika ni Arnaldo. Inubos ko munang laman ng baso ko bago ko mabilis na tumayo. Bisita sila ng Mansion Balboa kaya dapat lang na i-welcome sila. Bigkas ko at walang sabi-sabing naglakad na ako palabas ng mansyon para salubungin ang mga bagong dating. Alangan naman na si Leonardo lang ang sasalubong gayong mga bisita ito ng mga anak ko. Isa pa ako ang hari ng Hacienda Balboa, kaya dapat lang na formal kong makilala ang mga bisita na galing sa Angels of Hope. Maligayang pagdating sa Hacienda Balboa. Mababang boses na bati ko pagkalapit ko sa mga to. Mabilis namang napalingon ng lahat sa akin. Magandang araw, Don. Ay, Mr. Guillermo Balboa. Sisters. Seryosong sagot ko. Sa lahat ng ayaw ko yung tinatawag akong Don. Masyadong nakakatanda na yun. Mr. Balboa, kayo po ba yung tumawag kahapon sa opisina ng Angels of Hope? Dala po namin yung mga produkto na na-request ninyo. Kasama na rin po yung mga batang maswerte na naimbitahan para makasaya sa kaarawan ng mga anak mo. Wika nito sa akin. Kaagad din naman akong tumango. Isa-isa ko silang tinitigan, bako na pako ang paningin ko sa babae na sa tabi ni Leonardo. Hindi ko nakikita ang mukha nito pero bakit may kakaiba akong nararamdaman sa puso ko. Lalo nang titigan kong mga mata nito. Familiar kasi sa akin ang mga matang yun eh. Guillermo, silang mga madre ng Angels of Hope na nasa Karatig Bayan lang. Kilala ko sila dahil doon din ako nag-celebrate ng birthday ko kahapon. By the way, siya ang nga pala si Sister Mariana, Sister Nora, at Sister Teresita. Itong nasa tabi ko naman, estudyante pa lang, si Rhea. Seryosong bigkas ni Leonardo. Kaagad naman akong tumango, hindi na ako magtataka pa kung bakit kilala ni Leonardong mga to. Mahilig nga pala talaga sa charity works ang taong ito eh. Ikinagagala ka naming makilala, Senyor Guillermo, at maraming salamat sa inyong pagtakilik sa aming mga produkto at pag-imbita sa mga bata para makisali sa mahalagang okasyon na to. Maraming salamat din na pinaunlakan ninyong aking imbistasyon. Para sa aking mga anak, lahat kaya kong gawin. Nakangiting sagot ko sa mga madre habang hindi ko inaalis ang aking mga titik sa babaeng katabi ngayon ni Leonardo. Alam ko kasing kilala ko siya. Ang mga mata niya, ang mga titig niya pati na rin ang Don Guillermo, sana po magustuhan ninyong produktong gawa ng Angels of Hope. Ang inyo pong imbitasyon, isang malaking kasiyahan sa mga batang kinupkup ng kumbento. Kaya marami pong salamat. Wika nito. Pakiramdam ko, biglang nalamig ang buo kong katawan. Bigla din akong pinagpawigisan habang hindi ko pa rin maalis-alis ang pagkakatitig sa babaeng katatapos lang magsalita. Bakit ganun? Bakit pati na rin timbre ng boses niya kagaya ng sa kanya? Hindi kaya. Tama si Miss Victoria, Don Guillermo. Nakakatuwang isipin ng mga kagaya niyo po hindi nakakalimot sa mga batang higit na nangangailangan. Maaari na po ba silang pumasok sa loob? Nakangiting sabat naman ng isa pang madre. Wala sa sariling napatango ako
habang titig na titig pa rin ako sa babaeng nasa harapan ko. Kanina ko pa gustong tanggalin ang suot nitong face mask. Kaya lang, bakit ganito? Kung talagang si Victoria ang nasa harapan ko, bakit parang hindi niya ako kilala? Wala sa sariling napatingin ako kay Leonardo. Nagtatanong ng mga titig ang ipinukol ko dito pero kaagad din tong nag-iwas ng tingin sa akin. Oo naman po sister, ready na pong mga upuan ng mga bata. Nagbibihis lang din po mga celebrant at anytime soon, pwede na silang makihalubilo sa mga bata at iba pang mga bisita. Sagot din naman ni Leonardo dito. Thank you Doc Leonardo, saka yung mga products dala na rin namin. May paglalagyan na ba sa loob? Pwede na ba naming ilabas sa sasakyan para maayos na? Tanong din naman ng babaeng kaboses ni Victoria. Rhea ang pangalan nito pero kilala ba to ni Leonardo? Yes, meron na din Rhea. Tatawag lang ako ng mga manggagawa dito para tumulong. Sagot din naman ni Leonardo at pagkatapos noon, isang nagbabantang tingin ang pinukol dito sa akin bago to pumasok ng loob ng mansyon. Naiwan naman ako naguguluhan habang kaharap lang ang babaeng si Rhea. Ang mga kasamahan kasi nitong madre ay naging abala na rin eh. Don Guillermo, excuse me po, tutulong lang ako sa mga kasamahan ko para may saayos na yung mga dapat ayusin. Casual na wika nito sa akin. Sa tono ng boses nito halatang hindi ako nito kilala. Pero bakit ganito? Bakit kakaibang nararamdaman ng puso ko ang boses niya? Kay Victoria talaga eh. Kahit na matagal ng panahon nang lumipas, hindi ko makakalimutan ang klase ng timbre ng boses ni Victoria. At kagayang-kagaya yun sa boses nitong babaeng na sa harapan ko lang ngayon. I am sorry Miss Rhea pero napapansin ko na kakaibang kasuotan mo kumpara sa mga madre na kasama mo. Wika ko dito, ang akma nitong pagtalikod sa akin para siguro tumulong sa mga kasamahan nito ay muling naudlot. Muli itong humarap sa akin kaya muli ako napatitig sa mga mata nito. Opo. Kasi po hindi pa naman po ako madre. May mga sign pa po kasi akong hinihintay bago pasukin ang nasabing bukasyon. Sagot nito sa akin. Bakit ka naka-face mask? Anong meron? Wala sa sariling tanong ko dito. Oo nga pala. Hanggang ngayon naka-face mask pa rin ako. Pasensya na hindi ko rin pala natanggal. Hindi ko kasi gusto yung amoy ng loob ng bus eh. May nilagay silang air freshener at hindi ko gusto kaya naman nagpasya ako maglagay ng face mask. Pasensya na po Don Guillermo. Sagot nito sa akin at pagkatapos noon walang pagdadalawang isip na tinanggal nito ang face mask nito sa mismong harapan ko. Kaagad na lalaki ang mga mata ko sa matinding pagkagulat. Pakiramdam ko, biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ko habang nakatitig ako sa babaeng nasa harapan ko. Kaya pala kanina pa kakaiba na itong nararamdaman ng puso ko. Lumalabas na hindi nga pala ako nagkamali. Si Victoria, siyang nasa harapan ko. Paano nangyari to? Paano? Don Guillermo, ayos lang po ba kayo? May problema po ba? Bakit po kayo biglang namutla? Nagtatakang tanong nito sa akin na para bang isa lamang akong estranghero sa paningin nito. Hindi ko alam kung nagkukunwari lang ba to pero hindi ako maaaring magkamali. Si Victoria talaga ang babaeng nasa harapan ko. Victoria, ikaw ba? I'm back, Guillermo. Tinawag ko na sila Mang Julio at Aling Pasita para tumulong. Parating na din ang iba pang. Leonardo, anong ibig sabihin nito? Hindi ko na pinatuloy pang sasabihin pa sana nito at galit ko na tong hinarap kahit ng totoo nanginginig na pati ang laman ko sa matinding antisipasyon na nararamdaman ng puso ko. Hindi ko alam kung sinong uunahin ko. Gusto kong lapitan si Victoria, yakapin ng mahigpit at sabihin dito kung gaano ko to na-miss. Yes, hindi ako maaaring magkamali. Si Victoria ang nasa harapan ko. At paanong para bang stanghelo lang ako sa paningin nito? Nakikita ko sa mga mata nito na hindi ako nito kilala. Nakakangiti pa nga sa harapan ko gayong simula nung ginawan ko to ng masama. Never na ako nitong nginingitian ng kagaya ngayon. Guillermo, seryosong bigkas naman ni Leonardo sa pangalan ko. I think we need to talk. Vida, ikaw na munang mag-assist kina sister. May kasama silang mga bata at medyo mahirap kumilos. Lalo na't may mga produkto pa silang dapat ayusin. Seryosong wika ni Leonardo. Pagkatapos binalingan nito ng tingin si Victoria at kinausap. Rhea, may mga bagay lang akong aasikasuhin. Feel at home and please. Nakalimutan mo na ba?
Mahina pang immune system mo, lalo na't marami kang makakahalubilong mga tao mamaya. Don't forget to always wear your face mask. Yes, Doctor. Thank you po sa paalala. Nakangiting sagot din naman ng Victoria dito at pagkatapos noon muli niya itong binalik ang face mask sa mukha. Shit you! Sino siya? Sinong babaeng yan, Leonardo? Galit kong sigaw kay Leonardo pagkapasok pa lang namin dito sa loob ng mansyon. Hindi na ako nakatiis pa't isang malakas na sapak ang binigay ko dito na siyang dahilan kaya halos matumba to. Siya si Victoria! Hindi ba? Siya si Victoria! Galit kong muling sigaw dito. Isang pangisi ang naging sagot nito na nagbibigay ng kumpirmasyon sa kung ano man ang tumatakbo sa isipan ko kanina kahabang kaharap kong babaeng tinatawag itong Rhea. Ipaliwanag mo sa akin, paano mo ko nagawang lukuhin? Ha, Leonardo? Paano mo nagawang paglaruan ako at paniwalain na patay na siya? Paano? Galit kong muling sigaw dito. Guillermo, kung matalino kang tao, alam mo na kung anong mga sagot sa tanong mong yan. Seryosong sagot din ito sa akin. Isang marahas na buntong hiningang kumawala sa lalamunan ko, kasabay ng pagpuyom ko ng aking kamao. Saksi ako sa pangako mo noon kay Victoria na pakakawalan mo na siya, oras na mabigyan ka niya ng anak at natupad yun. Natupad yun sa hindi din natin inasang mangyayaring muntik ng buhay niya ang naging kapalit. Dagdag nito, lalo namang nag-alab ang galit sa puso ko. Hindi ba naisip mo nakita mo lang itong si Leonardo kung paano ko nagluksa sa pagkawala ni Victoria? At ngayon, kung makipag-usap to sa akin ngayon, parang wala lang, na parang wala itong nagawang pagkakamali sa akin. Kung ano man ang usapan namin noon ni Victoria, wala ka nang pakialam pa. May anak kami ni Victoria. Kambalat hindi ka dapat manghimasok sa mga ganitong bagay. Nakawala kang alam sa kung ano man ang namagitan sa aming dalawa noon. Galit kong sigaw dito. Isang mapaklang pagtawa ang lumabas sa bibig nito. Seryoso kong tinitigan sa mga mata bago nagsalita. May pakialam ako, Guillermo, bilang isang doktor na nag-aalala sa kalagayan niya. Dahil sa mga ginagawa mo sa kanya noon, may pakialam ako. At saka hindi ka ba nagtataka kung bakit nagawa kang harapin ni Victoria kanina? Seryosong tanong nito sa akin. Kaagad din namang napakunot ang aking noo. Oo naman, sobrang nagtataka ako. Paano ko nagawang harapin kanina ni Victoria na para bang isa na lamang akong estranghero para dito? Dahil hindi kanya maalala. Nung nagpatihulog siya sa hagdan, nawalan siya ng alaala. Hindi kanya maalala at kahit na anong mangyari. Hindi niya na maalala ang nakaraan. Kaya dapat nga magpasalamat ka eh. Dahil kung wala siyang amnesia, baka hindi niya makakayang makaharap ka. Baka hindi niya magawang ngitian ka. Kagaya ng kanina. Seryoso nitong muling wika sa akin. Ha! Traidor ka! Kahit na nagka-amnesia siya, anong karapatan mo para itago mo sa akin ng tungkol dito? Anong karapatan mo para ilihim sa akin ang tungkol sa kanya? Halos mamatay ako nung nalaman ko na wala na siya. Alam mo ba yun? Seryosong sagot ko dito. At tama lang yun sa'yo, Guillermo. Sinakta mo ng todo si Victoria. Alam mo bang halos 1 taon siyang nalumpo dahil sa mga nangyari? Mahigit 1 taon siyang nagtiis sa sakit ng katawan, dulot ng tangka niyang pagpapakamatay. At ngayon, mas gugustuhin mo ba na muli siyang maalala yun? Para muli kanyang kamuhian? Seryosong tanong nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik pero sa kaloob-looban ng puso ko, ramdam kong nag-aalab na galit. Galit dahil feeling ko nagawa ko lokohin ng mismong kadugo ko. Galit dahil kahit na nakalaya na si Victoria, mula sa mga kamay ko, nararanasan pa rin pala nito ang magdusa. 1 taon? 1 taon tong naging lumpo at walang ibang taong nasa tabi nito kung hindi si Leonardo? Kaya pala kitang-kita ko ng dalawa kong mga mata kanina kung gaano sila ka-close. Yun pala, ang pinsan kong pinagkakatiwalaan ay may balak yatang agawin sa akin ng babaeng pinakamamahal ko sa pamamagitan ng pagluloko sa akin. Tinanim nila sa isipan ko na patay na si Victoria, na namatay ito sa panganganak at pagkahulog sa hagdan. God, hindi ko kayang tanggapin na hindi na pala ako kilala ni Victoria. Ngunit tama tong si Leonardo. Nagawang ngumiti sa akin kanina ni Victoria dahil hindi ako nito kilala. Dahil kung sakaling naalala nitong ang nakaraan, kahit na siguro anino nito dito sa mansyon, hindi ko na makikita. Bakit mo to ginagawa, Leonardo? Supposed to be kapakanan kung iniisip mo. Nakita mo kung gaano ko nasaktan sa pagkawala niya. Naging saksi ka sa pagdurusa ko.
Dahil akala ko wala na siya pero ngayon, sasabihin mo sa akin, nahayaan na lang siya? Nakulang na lang na ipagsigawan mo sa pagmumukha ko na magpretend ako na hindi ko rin siya kilala. Seryosong tanong ko dito. Pinsan kita, pero mas nananaig sa akin ang tawag ng konsensya, Guillermo. Nakita kong paghihirap ni Victoria mula sa mga kamay mo at ayaw kong itolerate yun. Seryosong sagot din nito sa akin. Yun lang bang dahilan mo ha, Leonardo? 5 taon. 5 taon mo siyang itinago sa akin at imposible yan lang ang dahilan mo. Halos pasigaw kong tanong dito. At walang sabi-sabing muli itong nilapitan at mahigpit na hinawakan sa kuwelo nito. Oo, tama ka. Tamang iniisip mo ngayon. 5 taon ko siyang nagawang itago sa'yo dahil may mas malalim akong dahilan. Guillermo, mahal ko na siya. Noon pa man na unang nakita ko lang kay Victoria, minahal ko na siya. Seryosong sagot nito sa akin na mas lalong nagpadagdag sa galit na nararamdaman ko ngayon. Walang sabi-sabing malakas ko tong itinulak at pagkatapos noon, malakas ko din tong sinipa. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Walang sino man ang pwedeng magkagusto kay Victoria kung hindi ako lang. Grabe, talagang nakakapanginig ng laman ng kaganapan sa episode na to. Sa wakas, nagtagpo ng landas ni Guillermo at Victoria. O dapat ko bang sabihin, Sereya? Pero nakakalungkot isipin na sa kabila ng pagtatagpong ito, isang malupit na katotohanan ang bumungad kay Guillermo. Ang babaeng minahal niya ng sobra ay hindi na siya kilala at ang pinsan niyang tinuring na kapatid ay may lihim na pagtingin pala sa kanyang asawa. Ang aral na mapupulot natin ngayong araw ay ito. Ang bawat maling desisyon at kalupitang ginawa natin sa nakaraan ay may kaakibat na bunga. Minsan ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang mawalan ng isang tao o hindi ang makita silang masaya at hindi ka na kilala. Dahil sa mga sugat na ikaw mismong lumika, sa tingin ninyo, magtatagumpay ba si Guillermo na muling makuha ang puso ni Victoria? Uhuli ng lahat para sa kanya? At si Leonardo, hanggang saan ang kayang gawin ng pag-ibig niya para protektahan ang sekretong ito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.